Sa katahimikan ng Nevada, USA, pumanaw ang isa sa mga tanyag na bituin ng ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, ang veteranong aktor na si Val Castillo. Sa edad na 89, pinawian siya ng buhay dahil sa mga komplikasyon mula sa pneumonia na nagtapos sa isang buhay na puno ng kulay, sining at tahimik na dedikasyon sa pamilya. Si Castillo, na sumikat mula dekada 50 hanggang sa kalagitnaan ng dekada 60, ay isang pangunahing aktor ng LVN Pictures. Kinilala bilang isa sa mga paboritong mestisong leading man ng kanyang panahon at naging katambal ng ilan sa mga pinakamagagandang aktres sa kasaysayan ng lokal na sinema. Ang kanyang kwento ay salamin ng isang panahon ng kasikatan, pagbabago sa industriya, at ang personal na pagpili para sa isang pribadong buhay malayo sa mata ng publiko. Ang simula ng isang bituin, pamilya at maagang buhay. Isinilang si Val Castillo noong 18 ng Oktubre 1000. 932 sa Kabanatuan, Nueva Ecija, sa isang pamilyang may malaking impluwensya sa politika at lipunan. Ang kanyang mga magulang ay sina kagalang-galang Oscar Tombo Castillo, isang dating kalihim ng hustisya, at si Pura Ballesteros. Dahil sa katungkulan ng kanyang ama, lumaki si Val sa Quezon City, kung saan nahubog ang kanyang kamalayan sa mas malawak na mundo sa labas ng kanilang probinsya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang formal na edukasyon sa Letran College sa Maynila, isang institusyong kilala sa paghubog ng mga lider at profesional. Bago pa man niya natuklasan ang daigdig ng pag-arte, unang nasilayan ang kanyang markadong itsura sa mundo ng komersyo. Bilang isang binata, naging modelo si Val para sa mga print ad na lumalabas sa mga pangunahing pahayagan noon panahong yun. Ang kanyang matikas na tindig at kaakit-akit na muka ay naging pasaporte niya upang mapansin, bagamat ang kanyang tuluyang pagpasok sa show business ay naganap sa pamamagitan ng isang makabuluhang koneksyon. Pagpasok sa mundo ng pelikula, mula print ad hanggang LVN Pictures. Ang landas ni Val Castillo patungo sa pag-aartista ay binuksan ng pagkakaibigan ng kanyang inang si Pura at ng matriarka ng LVN Pictures na si Doña Sisang de Leon. Sa isang pagkakataon, sinamahan ni Val ang kanyang ina sa isang pagbisita sa compound ng LVN Pictures. Doon, personal siyang nakilala ni Doña Sisang, ang kinikilalang utak sa likod ng tagumpay ng isa sa pinakamalalaking film studio sa bansa. Agad na nakita ng batikang producer ang potensyal sa binata. Isang natural na karisma na babagay sa pilak na tabing. Walang pag-aalinlangan, inalok ni Doña Sisang si Val ng isang kontrata sa pag-aartista. Para sa isang binatang, nagsisimula pa lamang tuklasin ang kanyang mga oportunidad, ito ay isang alok na hindi niya matanggihan. Agad niyang tinanggap ang pagkakataon at dito nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang profesional na aktor sa ilalim ng pangangalaga ng LVN Pictures. Ang pagsikat. Ang ginintuang panahon sa LVN. Ang unang paglabas ni Val Castillo sa pelikula ay sa Ikaw Kasi noong 1955. Bagamat hindi siya ang pangunahing bida, ang kanyang pagganap bilang suporta sa tambalang Nida Blanca at Nestor de Villa ay agad na umani ng positibong reaksyon mula sa mga manonood. Ang kanyang ipinamalas na husay at ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga tagahanga ay sapat na upang bigyan siya ng tiwala ng LVN para sa mas malalaking proyekto. Ang mga sumunod na taon ay nagpatibay sa kanyang estado bilang isang premyadong leading man. Noong 1956, lumabas siya sa mga pelikulang Puppy Love at Medalyong Pelas, kung saan lalo pang nahasa ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Ang taong 1957 ay naging isang abalang panahon para sa kanya na may sunod-sunod na pelikula tulad ng Phone Pal, Sebia, Mahal Kita, Tiririt ng Ibon at Conde de Amor. Sa bawat proyekto,
Ipinakita niya ang kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga pinakasikat na bituin ng LVN. Pagsapit ng 1,958, lalo pang tumaas ang kanyang bituin sa mga pelikulang Casa Grande, Hiwaga ng Pag-ibig at Kastilaloy. Ang mga sumunod na taon ay nagpatuloy sa kanyang sunod-sunod na tagumpay. Kabilang ang mga pelikulang Puro Utos, Tukso ng Tukso at Barrio Fiesta noong 1959 at Pakipot at Yan ang Manggugulang noong 1960. Sa loob lamang ng maikling panahon, si Val ay naging isa sa mga top leading man ng industriya. Minahal ng masa at hinangaan dahil sa kanyang talento at profesionalismo. Pagbabago ng yugto. Buhay bilang freelance actor. Sa pagtatapos ng dekada 50 at pagsisimula ng dekada 60, nagsimulang magbago ang tanawin ng industriya ng pelikulang Pilipino. Nang huminto sa paggawa ng pelikula ang kanyang home studio na LVN Pictures, hinarap ni Castelo, tulad ng maraming artista ng kanyang henerasyon, ang isang bagong hamon, ang maging isang freelance actor. Sa panahong ito, ginalugad niya ang ibang genre, partikular na ang mga action film na nooy nagsisimulang umusbong. Ipinagpatuloy niya ang kanyang karera hanggang sa kalagitnaan ng dekada 60 na nagpapakita ng kanyang kakayahang umangkop sa nagbabagong panlasa ng mga manonood. Maliban sa paggawa ng pelikula, naging aktibo rin si Val sa telebisyon, kung saan lumabas siya sa ilang mga programa. Paminsan-minsan, sumasama rin siya sa mga pagtatanghal sa entablado ng Manila Grand Opera House, isang patunay ng kanyang malawak na kakayahan bilang isang entertainer. Kasabay nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang karera sa pagmomodelo at naging endorser ng mga kilalang produkto tulad ng Coke, Pepsi at San Miguel Beer. Ang kanyang huling naitalang pelikula sa yugtong ito ng kanyang karera ay ang Palos Counterspy noong 1966, kung saan nakasama niya ang kapwa-aktor na si Bernard Bonin at ang leading lady na si Helen Gamboa. Ito ang naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang aktibong karera sa Pilipinas. Isang bagong kabanata, ang buhay sa Amerika. Noong 1967, isang taon matapos ang kanyang huling pelikula, gumawa ng isang malaking desisyon ang pamilya Castelio. Nagpasya silang subukan ang kanilang kapalaran sa Estados Unidos, isang hakbang na maglalayo sa kanya ng tuluyan mula sa ingay at intriga ng showbiz. Sa Amerika, natagpuan niya ang isang bagong uri ng katuparan, isang pribado at payapang buhay na nakasentro sa kanyang pamilya. Doon niya nakilala at pinakasalan si Leila Ilaga na naging kanyang tapat na katuwang hanggang sa kanyang huling sandali. Biniyayaan sila ng 5 anak, sina Valentine, Valerie, Valmarie, Valgain at Valeska. Sa loob ng ilang dekada, inilaan ni Val ang kanyang buong panahon at dedikasyon sa pagiging isang ama at asawa. Upang suportahan ang kanyang pamilya, nagtrabaho siya sa distribution center ng Payorix Corporation. Malayo sa kislap ng mga kamera at sigawan ng mga tagahanga, niyakap niya ang isang simpleng buhay bilang isang regular na empleyado. Kalaunan, nagpasya siyang mag-early retirement na nagbigay sa kanya ng mas maraming oras upang matamasa ang bunga ng kanyang mga pinaghirapan kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Mga huling pagsulyap sa sining. Bagamat tinalikuran na niya ang showbiz, hindi tuluyang nawala ang kanyang koneksyon sa sining. Sa isang pagkakataon na nagbakasyon siya sa Pilipinas, inanyayahan siya ng kanyang pinsan na si Vic Soto na magkaroon ng isang special guest appearance sa pelikulang Magkaibigan Walang Iwanan noong 1974. Ito ay isang maikling pagsulyap para sa kanyang mga tagahanga na matagal na siyang hindi napanood. Nagkaroon din siya ng pagkakataong magtanghal muli sa entablado. Sa pagkakataong ito ay sa Shrine Auditorium sa Los Angeles, California, kung saan nakasama niya ang kanyang pamangkin na si Anthony Castello.
Ang mga sandaling ito ay nagpapatunay na ang pagmamahal sa sining ay nanatili sa kanyang puso. Bago siya pumanaw, nakapagbigay pa si Val ng isang panayam tungkol sa kanyang mga naging karanasan sa loob at labas ng showbiz. Ang kanyang mga alaala at salaysay ay inilatala sa aklat na pinamagatang Talambuhay ng mga veteranong artista ni Renz Fancier, na nagsilbing kanyang huling ambag sa pagpapanatili ng kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang tao sa likod ng kamera, mga hilig at pagkatao. Sa labas ng kamera, si Val Castelo ay isang taong may malawak na interes at malambot na puso. Ang musika ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Mahilig siyang umawit at tumugtog ng gitara at piano sa kanyang mga libreng oras. Sinasabing ang talento sa musika ay likas sa kanilang angkan. Bukod sa musika, mayroon din siyang kaalaman sa pagguhit at wood carving, mga sining na nangangailangan ng pasensya at atensyon sa detalye. Mahilig din siyang magluto ng masasarap na putahe para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ikinasisiya niya ang mag-entertain ng mga bisita na nagpapakita ng kanyang mainit at mapag-anyayang pagkatao. Ayon sa salaysay ng kanyang may bahay, si Val ay isang profesional na may malaking respeto sa kanyang sining. Lagi siyang on time sa kanyang mga shooting at may malalim na pakikipagkaibigan sa mga katrabaho, mula sa kapwa-artista hanggang sa mga crew sa likod ng kamera. Madalas pa siyang nakikisalo sa pagkain sa mga ito, na nagpapakita ng kanyang pagiging mapagkumbaba. Kilala rin si Val sa kanyang habag para sa mga nangangailangan. Kahit siya ay nagmula sa isang may kayang pamilya, mayroon siyang malambot na puso para sa mga mahihirap. May mga pagkakataon na binibigyan niya ng sariling pera ang mga ekstra sa pelikula na hindi nakasama sa eksena, upang matiyak na may maiuwi silang pera sa kanilang mga pamilya. Ang kanyang kabutihang loob ay hindi limitado sa kanyang mga kaibigan. Ito ay umaabot sa mga taong halos hindi niya kilala. Ilan sa kanyang naging malalapit na kaibigan sa industriya ay sina Bernard Bonin, Leroy Salvador, Carlos Padilla Jr., Ponciana, Eddie Arenas, Butch Bautista, Tony Ferrer, at ang dating Pangulong Joseph Estrada. Pamamalam at pamana. Noong Hunyo 2022, mapayapang pumanaw si Val Castelo sa Nevada, USA. Naiwan niya ang kanyang asawang si Leila, ang kanilang 5 anak, at ang kanyang mga apo at apo sa tuhod. Hindi man naging mahaba ang kanyang pananatili sa industriya ng pelikulang Pilipino, nag-iwan si Val Castelo ng isang hindi matatawarang marka. Bilang isa sa mga pangunahing muka ng LVN Pictures sa ginintuang panahon nito, naging bahagi siya ng paghubog sa kultura ng pelikulang Pilipino. Hinangaan siya ng milyon-milyong tagahanga, hindi lamang para sa kanyang talento at itsura, kundi para na rin sa kanyang dedikasyon at profesionalismo. Nakuha niya ang respeto ng kanyang mga kasamahan sa industriya dahil sa kanyang kababaang loob at kabutihang palad. Ngunit ang kanyang pinakamalaking pamana ay marahil ang buhay na kanyang pinili matapos ang kasikatan. Isang buhay na nakatuon sa pamilya, katahimikan, at personal na kaligayahan. Si Val Castelo ay mananatiling isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa liwanag ng entablado, kundi pati na rin sa init ng isang tahanang puno ng pagmamahal.